It's time for ASD. And it's a version of the Bible which is in Tagalog. And we're going to read it. Different way to say it, right? Babasa po tayo Marcos Kapitulo 12. So, new series. We've just gone through chapter 11, now chapter 12. So, Marcos Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 12. So, Mark chapter 12, verse 1 to 12. Again, ASD ang salita ng Diyos. Yun po yung babasahin natin. Actually maganda to eh. The parable of the wicked husbandman. So, sa Tagalog, sa version na to, ASD, ang talinhaga tungkol sa masasamang magsasaka. Alright. May parallel verses siya sa Matthew chapter 21 verse 33 to 46 at Luke chapter 20 verse 9 to 19. Pero 1 to 12 po yung babasahin natin sa Mark. Okay, verse 1. Nangaral si Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng mga talinghaga, parables. Our Lord Jesus Christ is teaching people, even the disciples, turned apostles, using parables, a lot of parables. So sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Pinabakuran niya iyon at nagpagawa siya ng pisaan, wine pressed. So, pinabakuran niya iyon at nagpagawa siya ng pisaan ng ubas. Wine press po yun. Nagtayo rin siya ng isang bantayang tore. At pagkatapos ay pinaupahan niya ang kanyang ubasan sa mga magsasaka at pumunta siya sa malayong lugar. So, in other words, pinagkatiwala niya yung ubasan niya sa mga magsasaka. So, pero nagre-rent sila. Pinaupahan. Two, nung panahon na ng pamimitas ng ubas, nagsugos siya ng isang alipin, servant, sa mga magsasakang umuupa sa kanyang ubasan para kunin ang kanyang bahagi. So, parang nung time na yon, it could be money or it could be grapes or yung ubas. Ubas nga ba Tagalog ng grapes? Baliktad. Tama. Ubas nga ba Tagalog ng grapes? Parang ubas nga yata. Anyways. Ubas. Tama. Ubas. Ubas nga pala. Hindi, wait lang. Grapes nga ba to sa English? Wait lang po double check ko lang. Nalilito ako. So, vineyard. So, vineyard, hindi grapes, vineyard. So, alright. Got it. So, yung vineyard, ubasan. Nung panahon na ng pamimitas ng ubas, nagsugo siya ng isang servant, alipin, tagasunod, sa mga magsasakang umuupa sa kanyang ubasan para kunin ang kanyang bahagi. So, siya may-ari, nagre-renta kayo, may party ako. Anihan na. So, kunin ko na yung party ko. 3. Ngunit, sinunggaban ito, so, basahin po natin. Ngunit sinunggaban ito ng mga magsasaka at binugbog, saka pinaalis ng walang dala. So, instead na i-welcome yung messenger na pinadala ng may-ari ng ubasan, yung mga nagre-rentang magsasaka, sinaktan, ginulpe, at pinaalis ng walang kahit ano. So, wala siyang napala sa pagpunta niya. Verse 4, muling nagsugo ng isa pang alipin ang may-ari. So, tagasunod, servant. Ngunit, hinampas ito sa ulo at inalipusta. Mamaya, share natin kung ano yung learning nuggets dito or ano yung actually sinasabi ni Lord dito. 5. Muling nagsugo ang may-ari ng isa pang alipin, servant again and tagasunod. Ngunit pinatayin nila ito. Marami pang isinugo ang may-ari, ngunit ang iba'y binugbog at ang iba na may pinatay. So, paulit-ulit yun. So, padala ng padala yung may-ari ng ubasan kung saan nagre-renta yung magsasaka. Pero, instead na ibigay nila yung parte ng may-ari, hindi.
wala tayo bibigay at sasaktan natin itong mga sinisend na ito. 6. Sa bandang huli, wala na siyang ibang maisugo kundi ang kanyang pinakamamahal na anak. Isinugo nga niya ang kanyang anak dahil inisip niyang igagalang nila. Kasi yun na yung anak eh. Kumbaga, eto eh, kung yung mga servants ko hindi nila pinahalagahan, eto, possible papahalagahan na nila to, anak ko na to eh. Verse 7. Ngunit nang makita ito ng magsasaka, basahin ko lang po ulit. Ngunit nang makita ito ng mga magsasaka, sinabi nila, narito na ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin siya upang mapasa atin na ang lupaing mamanahin niya. Verse 8. Kaya sinunggaban nila ang anak ng may-ari, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. 9. Ano kaya ang gagawin? So nagtanong na yun na yung parable. So sa ganung sitwasyon, nagtanong si Lord. Ano kaya ang gagawin ng may-ari ng ubasan? So nagtinatanong niya yung mga Pharisees dito o yung mga tinuturuan niya. Ano kaya ang gagawin ng mga may-ari ng ubasan? Pero may mga nakikinig na Pharisees dito. Tiyak na pupuntahan niya ang mga magsasaka at papatayin pagkatapos pauupahan niya sa iba ang kanyang ubasan. Hindi niyo ba nabasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong tinanggihan ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon. Gawa ito ng Panginoon. Verse 11 na po tayo. Gawa ito ng Panginoon at kahanga-hanga ito sa atin. 12. Kaya ang mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pinuno ng mga Hudyo ay humanap ng paraan upang madakip si Jesus dahil alam nilang sila ang pinatatamaan niya sa talinhagang iyon. Ngunit natakot sila sa mga tao kaya pinabayaan nila si Jesus at umalis na lamang. Ibig sabihin, most of the time, if not all of the time, na nagtuturo si Jesus, lalo na nung medyo nagiging popular na siya, lalo sa mga Pharisees, kasi talagang bantayan nyo. Pag may nakita kayong pwede natin siyang maakusahan at papatahimik, gagamitin natin yun. So, bantayan nyo. So, talagang nakafocus sila kay Jesus every time magtuturo siya. So, kaya ako nabanggit kanina, nakikinig din yung mga Pharisees. So, ito na nga sa verse 12, pinaliwanag pala. Or pinakita pala. So, bakit kaya naisip ng mga Pariseo na sila ay tinutukoy? Kasi, sila ay napagkatiwalaan ng salita ng Panginoon. So, kumbaga, yun yung parable. Okay, kayo nagpapatupad. Meaning, kayo ngayon yung mga magsasaka na nagre-renta. So, pinagkatiwala ko lang sa inyo yung salita ko. Pinagkatiwala ko sa inyo yung vineyard, yung ubasan. Pero gusto nyong samsamin. Gusto nyong kamkamin. Kasi masyado kayong natuwa sa mga natatanggap nyo. Masyado kayong naligayahan sa kung anong meron kayo. Inangkin nyo na, inari nyo na. At dahil masyado kayo komportable sa pamumuhay nyo ngayon, at ginagamit ang salita ng Diyos, kontrolado niyo yung mga isip at emosyon ng mga tao at takot sa inyo. Kasi sa inyo lumalapit eh. Ayaw niyo mawala sa inyo yung control, ayaw niyo sa inyo mawala yung kapangyarihan. Ayaw niyo mawala sa inyo yung magandang buhay. Kaya ang gagawin niyo sa mga propeta, babaliwala niyo, sasaktan niyo, the worst case scenario, papatayin niyo. Tapos, kasi ganyan yung nangyari sa history ng Old Testament. Sila yung parang naging tagapagmana ng kung anong naging kaugalian na umabot sa kanila. So, sila ngayon yung tinutukoy ni Jesus dito at alam nila yon. Kaya gustong-gusto nilang mahuli si Jesus sa kanyang mga bibig upang mapatahimik. Worst case scenario is ma-unalive. Ngayon, yung mga pinadala, mga propeta, mga mensahero, kasi bagay, yung propeta, taga-share ng message ni Lord, nagpa-prophesy. Ngayon, dumating sa point na
sinugo niya yung anak, si Jesus. The Son of Man, the Son of God, the vine, the door, the shepherd, the good shepherd. Ang daming moniker ni Lord. The truth, the life, and the way. The Son of God. Madami yan. The bread. Pinadala na ng Panginoon. O doon sa parable, may-ari ng ubasan. Pero ang ginawa ng mga nagre-renta, yung magsasaka nagre-renta, which is yung pinapakita ni Lord dito, yung gagawin ng Pharisee sa kanya. Nire-reveal na nga ni Lord yung mangyayari, hindi pa nila makakita hindi nila maunawaan. Papatayin niyo rin yung anak. So, papatayin niyo rin ako. Kasi, hindi niyo matanggap na kailangan niyo mag-submit sa akin. So, pinatay nga. Pinapatay nga nila. O pinatay nga nila yung anak ng may-ari ng ubasan. Yun din yung gagawin nila kay Jesus. Ngayon, tinanong niya, ano tingin niya? Ano gagawin ng may-ari ng ubasan? Yung may-ari ng ubasan is representing God the Father. So God the Father will send all of those who are going against God the Father by going against God the Son. So if you don't believe my Son, it means you are condemned already. But you're not condemned if you believe on the Son, on the name of the Son of God. Ngayon, yung mga hindi maniniwala na iniligtas ng Diyos ang mga tao, niligtas ng Diyos sila sa kanilang mga kasalanan. Kung hindi sila maliliwala, kung di sila maniniwala at itatry nilang iligtas yung sarili nila at namatay silang nililigtas yung sarili nila, dito sila mapupunta sa kaliwang kamay. At ang lahat ng nasa kaliwang kamay, ang tawag doon ay goat. Okay, yung goat, ibig sabihin nito is fully deceived by Satan or the actual minions and followers of Satan. So, actually, fully deceived, minions of Satan, same thing. Kasi at the end of their last dying breath, si Satan yung wino-worship nila. Paano nila wino-worship si Satan? By worshiping themselves. Ano ibig sabihin ng worshiping themselves? God revealed the message unto them already. They have heard, especially those who have heard. They have heard that God is the Savior. And God is willing to save them. But because they are a minion, follower, servants of Satan, they will not be listening and obeying God. So they will obey Satan. And Satan is telling them, no, you're the God of yourself. There's no God over there. That God, we're more powerful than Him. Ganun mag-deceive yun. Ano ibig sabihin nun? Layman's term, ikaw ang importante sa buhay na to. Ikaw yun. So, gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Yun lang gawin mo. Kasi bakit? Maigsi buhay. Pag hindi mo ginawa, sayang. Dapat gawin mo na lahat. Magpapasaya sa'yo rito. Makipag-sex ka na sa maraming babae. Kung babae ka naman, makapag-sex ka na sa maraming lalaking mas bata, matipuno. Paano mo magagawa yun? Kailangan mo maraming pera. So, pagpakapera ka, magpapera ka na magpapera. O kung nahihirapan ka, manloko ka. Kung manloko ka na ibang tao para madali, para dumami agad yung pera mo. Lagay mo sa bangko, marami na, okay. Ngayon, bayad ka malaking pera. O, lahat ng magagandang babae sa tingin mo, makakasex mo yan. Kung babae ka naman, kung marami kang pera, lahat ng batang lalaking pwede mo makasex mo yan. Gawin mo nang gawin. Tapos bilhin mo lahat ng gusto mong bilhin. Ariin mo lahat ng gusto mong ariin. Kasi sayang. May sila buhay mo, hindi pa gagawin. Ikaw ang Diyos ng sarili mo. Walang iba. Ikaw lang. Sundin mo sarili mo. Ganun ka-deceitful yung kalaban. O, kita mo, wala kang pera, o siya may pera. Hindi ka ba maiinggit? O, kita mo, wala kang kotse, o siya may kotse. Hindi ka ba maiinggit? Napakainit kaya maglakad. O, magpakapera ka na magpapera. Yan ang pinaka-importante. Mahalin mo yung pera. Huwag ka maniwala na kailangan mo yung pera. Hindi. Gusto mo yung pera. Gustuhin mo yung pera. Diyosin mo yung pera. Ngayon, nahihirapan ka magpapera. Libangin mo yung sarili mo. Basta huwag ka titingin sa Diyos, ha? Pagka tumingin ka sa Diyos, nako, kawawa ka.
Pagka tumingin ka sa Diyos, kawawa ka. Huwag mong titignan ng Diyos. Wag. Oy, basta ikaw lang mahalaga. Ikaw mahalaga. Yung Diyos, hindi mahalaga yan. Huwag mo siyang tintindihin. Basta sa akin ka. Sa akin ka. Basta pagkatapos ng buhay mo, akin ka. Doon ka sa impyerno, ha? Sa impyerno ka. Hindi ko sasabihin sa'yo, hindi ko papaliwanag sa'yo, na sa impyerno, anxiety, depression, stress. Tapos yung anger na naranasan mo dito sa mundo, ano lang yan, patikim lang yan. Pero hindi ko sasabihin sa iyo yun, ha? Kasi lalayuan mo ako, eh. So, anger, hatred, galit, puot, yan. Yan ang makikita mo sa impyerno. Yung inggit, tuloy-tuloy na yan. Sa impyerno, wala nang hinto yan. Yung pagsiselos, naku, magsiselos ka na sa naging mahal mo sa lahat ng kakilala mo dito, pagsiselosan mo na. Pag nasa impyerno ka, magsiselos ka na. Sa lahat ng pupunta sa langit, pagsiselosan mo na yon. May inggit ka na daw, ba't ka nandito sa impyerno? Nasusunog ka, tas di ka namamatay. Physical pain? So ngayon, mahabag ka sa sarili mo, mag-self-pity ka, bakit di ka makaalis dyan? Hindi ko sasabihin sa'yo, di ka makakaalis dito. Final destination mo na to, eh. Eternal yun. Ang masaklap, inaalaw ni Lord na maranasan natin yun sa pamamagitan ng ginagawa ni Satan para ma-realize natin kung ano yung value ng heaven. Tsaka ano yung dinudulot o mararanas natin, dadanasin natin sa impyerno. Kaya lang si Satan, nasasabihin niya, kita mo, hirap ng buhay, na pinahirapan ka ng Diyos. Kung pumayag ang Diyos na mangyari sa iyo. Ganun ka-cunning. Ganun ka-deceitful. Ngayon, kung mag-i-amen ka kay Satan, by all means, anong gagawin namin dyan? Pipilitin ka namin. Di ka pipilitin ng Diyos. Ang Diyos, mamahalin ka at minahal ka. Sinakripisyo niya yung sarili niya upang kunin lahat ng kasalanan mo. Kaya lang, ayaw mong tanggapin. Kasi, masyadong madiin yung mindset sa'yo ni Satan na ikaw yung pinakamahalaga. Ang tanong, immortal ka ba? Kung immortal ka, okay. Kung immortal ka, okay lang yun. Ikaw yung pinakamahalaga, naku po. Sasabihin ko sa'yo, immortal ka, di ka mamamatay. Naku po, gawin mo na lahat ng gusto mong gawin. Di ka pala mamamatay. Kung hindi ka mamamatay, ikaw na yung mag-i-stay dito sa mundo. Pag-aari mo ang mundo. Kaya lang, kung magiging totoo ka sa sarili mo, lokohan yun. Isang tao lang ang hindi namatay. Actually, meron pa sila, Elijah. Dinala yun ng Panginoon sa langit. Sa Old Testament, may mga tao doon na hindi nakaranas ng physical, ng worldly death. Pero may isang tao talaga na hindi namatay. Actually, Diyos yun. Nagkatawang tao. Si Jesus Christ. But aside from Jesus Christ, and those who are brought to heaven by God without even dying here on earth, yung mga yon, wala sino man sa atin ngayon, sa henerasyon ngayon, ang immortal. If we're going to be honest. Ang ibig ko sabihin, lahat tayo mamamatay. Yung katawan natin dito sa lupa, may kanya-kanyang hangganan. Kaya lang si Satan, gusto niya mangyari is maging kanya ka. Medyo, kung wino-worship mo si Satan, i-deny mo yon. Kasi alam mong masama yung yung gawain ni Satan. Dahil isip sa'yo ni Satan na, hindi, mabuti ka. Kaya nga, kailangan mo sundin sarili mo, mabuti ka. So, habang iniisip mo yon, tatatak sa sarili mo yon. Ganun siya mapanil lang. Kaya ang isipin mo, hindi ako sumusunod kay Satan, but in reality, sumusunod ka kay Satan. Bakit? Sinusunod mo sarili mo. Si Satan gusto niyang sundin mo yung sarili mo. Ang Diyos gusto niya tignan mo yung sarili mo at mag-reflect ka. Kaya mo bang iligtas sarili mo? Kaya mo bang bigyan ng buhay na walang hanggan? Kung kaya mo, sige. Hindi kita pipilitin. Ano ka, robot? Robot ka ba? Hindi. Ba't kita pipilitin? Hindi ka naman robot. Binigyan nga kita free will. Susundin mo lang. Pero ito sasabihin ko sa'yo.
mahal kita. Gusto kitang makasama sa langit. Kaya lang, kung masyadong makapal yung scale na nalagay ni Satan sa pantakip sa mata mo, pero kung sheep ka, gagawa ko paraan. Matatanggal natin yan. Magpapadala ako ng mga tao. Paulit-ulit. Kukulitin kita sa pamamagitan ng pagpapaalala. Pero hindi kita pipilitin. Kakatok lang ako sa puso mo. Kasi hinahanap kita. Naliligaw ka eh. Hanapin kita. Lost sheep yung tinutukoy ko po. Pero pagka goats, kahit ano na, kahit nasa harapan na ng goats, nasa mata niya na, nakikita niya na, hindi pa rin tatanggihan pa rin niya. Ganon yung mga goats. So, yung goats, nasa kaliwang kamay ng Panginoon Diyos at the end of the day, at the end of the age, meaning sa Judgment Day. Tapos lahat ng sheep, kasama na din yung mga lost sheep na nakabalik na sa herd or sa flock na sheep, ay nasa kanang kamay ng Diyos. Si Jesus po ito Yung nasa kaliwang kamay, sa impyerno itatapon. Nasa kanang kamay, iaangat ng Panginoon. Ngayon, parang fairy tale yun, JB. Ay, ikaw, kung yun ang tingin mo, kung fairy tale, edi it's up to you. Kaya be honest to yourself. Pagka namatay, saan ka pupunta? Huwag mo sabihin sa langit. Kasi hindi ka nga naniniwala. Or huwag mo ring sabihin sa langit, hindi mo nga inalam kung paano makakapunta sa langit. Huwag mo ring sabihin sa langit, kung nakinig ka lang sa mga taong nagsasabi sa'yo na ito yung tamang daan. Tapos hindi binibigay sa'yo yung source of information. Ano sila? Infallible sila. Tao yun. Pag tao, fallible. Ibig sabihin, flawed. Kung sa tao mo lang nadinig, tapos hindi ka man lang nag-investigate, di mo man lang inalam, kasalanan mo na yon. May free will ka nga para alamin nagtiwala ka lang sa tao. So parang sa madalit sabi, kasi 22 minutes na. Sa madalit sabi, para kay JB, nakita ni JB na sablay siyang mag-isip. Nakita ni JB na sinunod niya yung gusto niya, sablay yung nangyari. Nakita ni JB na makasalanan si JB. Bakit pagtitiwalaan ni JB yung sarili niya? No, si JB at yung taong yun ay parehas human being. Kung nagkasala si JB, palamang hindi rin perfecto yung tao na yun. Ngayon, kung itong tao na to sasabihin sa akin na alam ko kung paano ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan, without even showing the source, or without even being truthful or being transparent. Hindi, sa akin ka lang makinig. Hindi, kami lang ang tama. Hindi, kami daan. Kami daan. Itong religion namin ang daan. Kami. Pag di ka sumama sa amin, sa impyerno ka pupunta. JB, parang hindi nyo sinabi mo. Ito yung pagkakaiba. Tinuturo ko kayo sa salita ng Diyos. Go to the Word of God. Not listen to what I'm saying. If what I'm saying is not pointing you back to the word of truth, it means there's no Holy Spirit in me that leads you back to the word of truth, that leads you back to the truth. Because the job of the Holy Spirit, one of the job of the Holy Spirit is to lead a believer to the truth. And the truth is God. And God is the Word. Kung tinuturo ko kayo sa sarili nyo, run away from me. Takbo na palayo. Kasi walang makakapagligtas sa atin. Walang taong makapagbibigay ng buhay na walang hanggan sa buhay niya. Hindi niya kayang extend yung buhay niya at gawing eternal yon na puno ng saya, kaligayahan, kapayapaan, pahinga, liwanag, pagmamahal. Ang kayang ibigay ng tao sa sarili niya ay sumama kay Satan. Punong-puno ng negative things na na-experience mo na rito sa mundo, kaya lang, ang pagkakaiba ng dalawa na yon, dito sa mundo, yung mga na-experience mong negative, may katapusan. Pagdating mo sa impyerno, wala nang katapusan. Dahil sasabihin sa'yo ni Satan, huwag kang maniwala. Kasi pag namatay ka, tapos na lahat. Kung tama ka, parehas tayo na mapapala. Tapos din ang lahat sa akin. Magkaiba tayo ng paniniwala, parehas tayo na napala. Kung tama ka.
Pero kung mali ka, nalinlang ka ni Satan. Dahil naniniwala ka sa sarili mo at di ka naniniwala sa Diyos at naniniwala ka sa sarili mo na walang lang impyerno bagsak mo. Sino nag-benefit? Ikaw ba o si Satan? Tingnan mo to ha. Tama ka, walang impyerno. Tama ka, lahat tayo pag namatay, tapos na lahat. So, nothingness. Magkaiba tayo ng paniniwala, pero pareho tayong nothingness. Ano punto? Advantage over me. Kasi magkaiba tayo ng paniniwala, same tayo ng kinahantungan. So, kung walang impyerno, walang Satan. Pero parehas tayo ng napala. So, walang nawala sa akin. At medyo, kung ikukumpara ko yung sarili ko sa dating ako, puno-puno ako ng kapayapaan ngayon. At pagmamahal. Kaya lang, paano kung mali ka? Yun na naisipin mo, paano kung mali ka? 26 minutes na, mapakawalan ko na kayo. So, doon sa mga nakikinig, umabot sa part na to, ang kinakausap ko po, yung sa part na to, dito sa last part, is yung mga taong hindi naniniwala sa langit at impyerno, sa heaven or hell. Itong last part. Kasi meron ganyan. Tawag dyan, atheist. Ibig sabihin, walang creator. Walang nag-create ng lahat ng bagay. Bigla na lang tong poof, magic, miracle. Ayaw nilang maniwala sa miracle na may Diyos. Ayaw nilang maniwala sa miracle na iniligtas ng Diyos sila. Pero okay lang sa kanilang maniwala na itong cellphone na to, bigla na lang lumitaw. Out of nowhere. May mga taong ganun. Pero hindi ko naman sinasabi na yung mga taong na ganun ang isip is goat na yon. Hindi. May lordship kasi. Ibig sabihin ng lordship, naliligaw. Naliligaw ng landas. Pero kasama din ng mga lordship, yung mga wolves hiding in sheep's clothing. Nagpapanggap na tupa. Sumasama doon sa mga naliligaw. At lalo pa silang naliligaw. Ang tanong, payag ka ba? Silahin ka lang ni Satan papunta sa impyerno. Nang wala, kumbaga, manipulation and control yung ginamit eh. Teka muna, in-extend pa rin, nagdagdag pa. Teka muna, ito yung argument. Teka muna, paano, yung ginawa ba ng Panginoon mo, hindi ba manipulation yun? If hindi kami makinig sa kanya, hindi kami maliligtas. Teka, choice mo yan eh. Choice mo hindi makinig, hindi naman niya pinilit sa'yo, huwag kang makinig. Choice mo yun eh. Hindi mo thoughts yun, thoughts ni Satan, inari mo. Inangkin mo. Sabi ni Satan, huwag kang maniwala sa Diyos. Maging selfish ka. Ngayon, teka muna, parang pabor sa akin yun. Selfish daw eh. Self yun ako yun . Hindi selfless eh. Selfish eh. Ay, parang akin yun . Ay, akin yun. Choice mo yun. Hindi choice ng Panginoon yun. Nagbigay siya ng options. Now, it's up to you. Are you going to hell or are you going to heaven? JB, napakahirap pumunta sa heaven eh. Teka muna, alam mo ba kung paano pupunta sa langit? Sabi, kailangan kong magpakabutit, maging perfecto dito sa lupa eh. Meron na bang perfecto? Meron na bang mabuting tao? 2026 na ngayon. Yung 2026 na yun, Anno Domini. Ibig sabihin, the year of our Lord nag-start. Tingin mo may perfectong tao na ngayon? Tingin mo may mabuting tao na ngayon? Deception din ni Satan yun. Try mo maging mabuti. Hanggang sa mamatay ka. Kasi alam ni Satan, di ka magiging mabuting tao. Actually, alam din ng Panginoon yun. Kaya lang, sobrang mahal tayo ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, di ako papayag, manalo si Satan, gagawa akong paraan. Challenge is, hindi acceptable sa ibang tao yung paraan ng Panginoon. Kasi, Genesis chapter 3 verse 5. God doth know, if you eat thereof, if you listen to me, if you listen to Satan, if you eat thereof, listen to me, listen to the serpent, your eyes shall be open, tatalino ka. Makikita mo lahat ng bagay.
you will be as gods, and ye shall be as gods. Magiging parang kang Diyos, knowing good and evil. Tignan nyo to, may revelation na isang araw sa Lord. Sa Genesis chapter 3 verse 5. Alright, Lord. Knowing good and evil? Hindi. Genesis chapter 1 chapter 2, we know good already. Actually, sorry. Adam and Eve already knows good. What I mean by we is human being knows the goodness of God already. Na ganun ka-deceptive si Satan, no? Knowing good and evil. Kasi hindi niya pwedeng sabihin evil lang. Tignan mo to. Pag sinabi ni Satan na serpent kay Eve, you know what, Eve? Pag kinain mo yung putas na yan, tatalino ka eh. At magiging kang parang Diyos. At malalaman mo ang mga ways ng kasalanan. Knowing evil. Hindi, sinandwich na Satan yun. Ginawa niyang enticing. Hindi ko makuha yung Tagalog sa enticing. Kaakit-akit sa laman. Kaakit-akit sa finite mind of a human being. Oo nga, no? Good and evil daw, sabi ng serpent eh. Pero kung sinabi ng serpent, you will be knowing evil. Imagine mo, alam mo good, tapos bigla kang dadagdagan ni Satan ng evil. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng idea paano gumawa ng evil things. Pero ginawa ni Satan, so cunning and clever and crafty, hinide niya yun, sinandwich niya yun. By showing also good. But in reality, God showed them His goodness already. They know how good God is. Pero nasilaw pa rin. Why? Because Eve doesn't know the word of God exactly. Adam knows. But the serpent knows, or at least the serpent gauged how knowledgeable Eve is, or at least Eve was, sa isang tanong. Sinagot ni Eve, totoo ba? Sinabi ng Diyos na mamamatay ka pagka kinain mo yung prutas na pinagbabawal kainin? Hindi. Ang sabi ng Diyos, bawal namin kainin yan at hawakan. Sa simpleng tanong ni Satan na yun, sa simpleng idea na Satan, na-gets niya, ito yung way ko para ipasok yung kasalanan dito sa mga taong to. Hindi ako papayag na sila yung beneficiary ng Panginoon, na sila yung mag-inherit ng gustong-gusto kong makuha sana sa Diyos. Hindi pa pwedeng sila. Gagawa ako paraan. O yun, gumawa ng paraan si Satan. Na-deceive niya si Eve. Si Eve naman, dahil mahal siya ni Adam, dahil iisa nga sila, nadali. Nadali sabi. Nagkwento na, 33 minutes. Pero anyways, so, kung bakit ko nasabi dito is, the Pharisees trusted their own thoughts and trusted their flesh and doesn't want to lose the things that they already have and cannot surrender unto God, even though it's clear to them the miracles and wonders that our Lord Jesus Christ is doing, that they couldn't do. And they are losing the people. They are losing the people. So we need to eliminate him. If we don't, we will be completely powerless eventually. We need to eliminate him as soon as possible. Kasi they are enjoying committing sins against God or rebelling against God without them even knowing, because Satan was successful on deceiving them. All right, I'm gonna let you go. God bless you guys. Keep safe. I'll be seeing you tomorrow. Bye for now.